Paano kumuha ng Philippine passport na walang valid ID ngayong 2024? Pag-uusapan natin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Paano nga ba kumuha ng Philippine passport ngayong 2024 kung wala kang valid ID? Ituturo ko sa inyo ang paraan mga ka-vlogs at kung ano ang gagamitin nyo as your valid ID for your passport application ngayong 2024 sa DFA. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Ayan po mga ka-vlogs, balak nyo bang kumuha ng Philippine passport ngayong 2024 at ang problema ay wala kayong valid ID na gagamitin sapagkat ang DFA ay isa po sa kanilang primary requirements sa pagkuha ng Philippine passport ay kailangan tayo magpresenta ng at least one valid ID. At ang valid ID po na kinikilala ngayon ng DFA sa pagkuha ng passport ay yung mga primary, no? Kagaya po ng Postal ID, SSS UMID, SSS ID, yung mga PRC license, yung tinatawag natin na driver's license, at saka yung expired passport, pwede po yung kinoconsider, no, na valid ID mga ka-vlogs para sa mga magre-renew. So, ilan po yun sa mga primary IDs na hinahanap po ng DFA para po tayo makakuha ng Philippine passport. Yung mga secondary ID, hindi po yan accepted. Kagaya po ng Teen ID, PhilHealth ID, Pag-ibig Loyalty Card, Senior Citizen ID, hindi po yan ina-accept sa DFA. Ang school ID naman ay considered as valid ID para sa mga minor or nag-aaral mga ka-vlogs as long as valid for the school semester or school year na current po, no, kasalukuyan. So, pwede po ang school ID basta valid for school year or semester na current po. So, ngayon po, marami pong nahihirapan na magkaroon ng valid ID, no? Maraming nahihirapan sa pagkuha ng Philippine passport dahil ang Postal ID po at ang SSS ID or UMID ay suspendido po hanggang ngayon. Actually, 2 years na siyang suspended mga ka-vlogs. Wala tayong makukuha, wala tayong ma-apply na Postal ID at SSS UMID or SSS ID dahil nationwide hininto po, tinigil pag-imprinta nito mga ka-vlogs. Well, anyway, ang pinalit naman po sa ating Postal ID and SSS UMID and SSS ID is our national ID. No? Take note, national ID po ay accepted din po sa DFA sa pagkuha ng passport as our valid ID. No? Maging yung nakapapel o yung temporary national ID natin. Basta wag lang po yung naka-PVC, no? Dahil bawal po yan mga ka-vlogs ang naka-PVC kasi fake po yan, hindi yan legit na national ID card. So ngayon, balik tayo sa objective ng video na to kung saan ituturo ko sa inyo kung paano nga ba kukuha ng Philippine passport kung wala po kayo doon sa mga nabanggit natin na mga valid IDs. So, ang gagawin nyo po ay magparehistro kayo sa Commission on Election or COMELEC. Well, anyway, dapat nyo na talaga kayo magpa-register sa COMELEC kasi nalalapit na ang 2025 election, no, national and local election mga ka-vlogs. So magpa-register kayo para po ito sa mga hindi pa rehistrado sa COMELEC.
Well, after nyo kasing mag-register sa COMELEC, no, after 1 month, pwede na kayong makakuha ng voters certification. Well, sa mga naka-registered na, mga existing na bumuboto, no, every election ay walang problema po, no, dahil anytime pwede kayong makakuha ng inyong voter certification. So ito ang tandaan nyo, ang voter certification ay hindi po siya valid ID, no, hindi po siya ID card, nakapapil lang kasi ang ating voter certification, pero considered as valid ID sa DFA kung kukuha tayo ng ating Philippine passport, mga ka-vlogs. Pero dapat ninyong tandaan na ang voter certification na ating ipepresent during our passport applications sa DFA ay kailangan po kinuha natin sa COMELEC main office. Saan nga ba ang COMELEC main office? Nasa Intramuros, Manila, mga ka-vlogs. So, ibig sabihin, hindi po pwede na gamitin natin ang ating voter certificate for our passport application, no, kung ito ay kinuha natin sa local COMELEC office, no, yung mga nasa munisipyo or city hall natin, hindi yan po pwede sa DFA. So, kailangan the voter certification, no, ay kinuha po sa COMELEC main office in Intramuros, Manila. So, ang tanong kasi ngayon, paano po yung malalayo sa Manila, no, lalong-lalo pa mga taga Visayas and Mindanao na napakalayo, kailangan pang sumakay ng barko or eroplano, ang mahal ng pamasahe, no, paano po makakuha kung ang layo ng Manila na main office ng COMELEC? So, ang kasagutan natin dyan, pwede kayong makisuyo sa mga kakilala nyo in Metro Manila or nasa kalapit ng Intramuros na magpasuyo po, no, na kunan kayo ng voter certification. Mag-provide lamang po kayo ng authorization letter, and then ang bayad po ng ating voter certification is 75 pesos. 75 pesos po ang bayad niyan, mga ka-vlogs. At after makakuha ng yung authorized representative doon sa Intramuros, Manila, ay pwede nyo pong i-request na ipadala sa inyo via mga shipping company, no, gaya ng LBC, JRS, whatever, no, na ipadala sa inyo para magamit nyo sa inyong passport application. So, ulitin ko, ang voter certificate ay hindi po siya valid ID, pero considered as valid ID sa DFA for passport application, mga ka-vlogs. Kaya, voter certification na lamang po ang option natin ngayon kung wala talaga kayong mga valid IDs na nandoon sa binanggit natin kanina, no? Voter certification lamang po ang inyong gagamitin, no, sa pagkuha ng inyong Philippine passport, mga ka-vlogs. Bago ko matapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click niyo po ang ating join button, nasa baba pa rin yan. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin at naituro sa inyo ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman po sa pagkuha ng ating Philippine passport. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo din i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-comment sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan, at lahat totoo lamang.